yung magsasalita, and then i-ready lahat ng mga tanong ninyo. The next person to speak for opening statement, Ms. Amihan Abueva, Executive Director ng Child Rights Coalition Asia. Welcome for your opening statement. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Amihan Abueva mula sa Child Rights Coalition Asia. Ngayong taon po ay sineselebrate po natin ang 100 years since the first International Declaration on Children's Rights na ginawa ng League of Nations noong 1924 sa Geneva. At ngayon din po ay ang 35th year ng United Nations Convention on the Rights of the Child, na siyang pinakalaganap na human rights convention na napirmahan na ng lahat ng bansa maliban sa isa. At ang sinasaad po ng UN Convention on the Rights of the Child ay yung komprehensibong proteksyon ng mga karapatan ng mga bata na mabuhay, umunlad, at maprotektahan sa lahat ng panganib. At isa pang mahalagang bahagi po ay ang karapatan din ng mga bata na mag-participate sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanila. So titingnan natin po sa usapin pa lamang ng survival at kalusugan ng mga bata, ang tobacco at nicotine addiction ay nagsisimula po sa maagang exposure. At ang epekto na gaya ng nabanggit na kanina ay napakalaki ng health risks, no, na patungo sa addiction, heart disease, cancer at as maigling lifespan. Pero higit pa dun sa epekto sa direktang gumagamit ng tobacco at ng mga nicotine products ay yung problema din po natin sa second-hand exposure. No? So ito po yung usapin ng respiratory infections, asthma, sudden infant death syndrome. At dahil sa maiugnay po natin ito sa malaking problema din po natin na napakarami po nating teenage pregnancy. No? So kapag ang batang nabuntis ng maaga ay na-expose pa sa nicotine substances, mas malaki pa ang magiging epekto nito sa mga dinadala nilang mga bata. Pangalawa, sa usapin din po ng pag-unlad ng mga kaisipan ng mga bata, alam din po natin na ang mga batang nakakaroon na ng nicotine addiction ay most likely magkakaroon din ng problema sa pag-focus sa pag-aaral. At magkaroon din po mas magkaroon sila ng mga tinatawag natin mental health challenges. So dumodoble po ang epekto ng magiging problema ng exposure to the use of nicotine substances. At kasama na po dito yung anxiety and depression. At kung titignan nga po natin ang isang epekto kapag ang mga bata ay kailangan magkaroon ng source ng paggagamitan nila, no, pambili nila ng mga nicotine substances, lumalaki din yung possibility na magda-drop out sila from school because they have to earn. Gaya ng sabi ni Albert, sa tingin niya, parang siya naman ang kumikita, hindi naman niya hinihingi. Parang nagiging dahilan pa ito para lalo pa siyang magpatuloy sa paggamit ng mga vape. Isang usapin din po dito, yung usapin ng protection from harm, no? Yung responsibility ng mga state governments, state parties to the UN Convention na dapat maprotektahan ng mga bata. So, responsibility din po ng gobyerno na protektahan ang mga kabataan mula sa mga kumpanya, no, like tobacco industry, na gumagastos ng aggressive po sila sa kanilang marketing at very creative sila sa kanilang marketing. Kaya nga gumagamit sila ng iba't ibang flavor, gumagamit sila ng packaging na nag-a-appeal sa mga bata. No? At nakakapag-confuse din ito sa mga magulang kasi yung mga bagong packaging ng mga vape, hindi na ganun kalinaw sa mga adults, no, sa mga parents, na ito pala ay vape na dahil sa very creative ang packaging. At ang isa pang nagiging mahalaga din po, ang isang area where they do their marketing is online. At alam naman po natin na ang kabataan ngayon, they spend many hours of their day naka-online. At
isang paraan nga po dito yung paggamit ng mga influencers na nakaka-reach ng mga bata. Na kung saan, dahil nga napaka-creative na ng use ng packaging sa mga vape products, ay hindi natin kaagad na-recognize na ito pala ay vape na. No? So, importante yon. Tapos usapin din po ng participation, malaki din po ang epekto ng paggamit ng mga vape doon sa maaring maging capacity ng mga bata na makita kung ano talaga yung nakakasama sa kanila o nakakabuti sa kanila. Kaya mas mahirap na silang kumilos against these harmful products. No? So, importante sa atin na kung gusto natin maprotektahan ang karapatan ng mga batang makapagsalita sila, makapagpahayag kung anong tingin nila sa mga produkto na nakakabuti o nakakasama sa kanila, ang early addiction ay makaka-apekto ng ganitong klaseng decision-making nila. Kaya sa bahagi ng CRC Asia, kami po ay very worried about yung early exposure ng kabataan. At nakikita nga po natin sa mga studies na mga adult smokers, 90% sa kanila ay nagsasabing nagsimula silang manigarilyo bago umabot sa edad ng 18. Kaya napaka-importante po na makita natin na itong maagang exposure to tobacco and nicotine products ay mas malalang, pinapalala nila yung possibility na maging lifelong yung addiction to tobacco products. So ito po ay delikado dahil nung nakaraang mga taon, nakita po natin sana yung pagbaba ng bilang ng mga batang gumagamit ng paninigarilyo. Pero dahil sa vape, ay maaari nitong ma-reverse, nare-reverse niya ang trend against the nicotine addiction. So sa bahagi din ng CRC Asia, sinusuportahan po namin ang mga panawagan na magkaroon ng mas malakas na stronger tobacco control policies, kagaya ng pag-ban ng mga flavored products at saka mas striktong regulasyon sa e-cigarettes. Dapat tiyakin ng gobyerno na pinapatupad nito ang mga batas laban sa advertising na nagtatarget ng mga bata. At dapat magkaroon din po ng accountability para sa mga industriya na sinisiguro nila ang sarili nilang ginansya laban sa yung kahalagahan na mapangalagaan natin ang kalusugan ng ating mamamayan. Importante din po ang ating pagpapakilala sa mga komunidad, sa mga pamilya at sa mga bata kung ano ang mga peligro ng paggamit ng tabako at saka ng nicotine addiction. No? At sa kabilang banda, kailangan din po natin tiyakin na ang mas mga bata ay makapagsalita din sila laban sa paggamit ng mga masasamang produkto na ito. At makatulong din sila sa paggawa ng mga patakaran na siyang nag-shape ng mga patakaran natin para sa kalusugan. So, sinasabi po natin, lahat ng bata ay may karapatan na makalanghap ng malinis na hangin, mabuhay na walang addiction, at matuto at umabot sila sa lahat ng potential nila. So, importante po na tayo po ay kino-confront natin itong preventable. Preventable po kasi itong epidemic na to. Hindi siya parang kagaya ng COVID na hindi natin bigla na lang dumating. Pero itong ganitong klaseng epidemic, kaya nating harapin. Alam natin kung sino ang nagpo-produce nito. Alam natin kung sino yung nagbibenta. Alam din po natin kung sino dapat yung kumilos para mapigil itong klaseng pandemic na ito. So maraming salamat po at sana may tulungan po tayo para maprotektahan ang mga bata sa lahat ng panganib na nakakaapekto sa kanila. Thank you. Maraming salamat, Ms. Amihan Abueva ng Child Rights Coalition Asia. Pakihanda ninyo mga tanong ninyo for all the speakers. Next, magbibigay ng opening statement, Mr. Roy Vincent M. Merca, young leader siya ng Child Rights Network. Anong edad ninyo? Pakisabi na sa opening statement. Yeah, I just turned 24 po last Monday. Happy birthday. Ano, 24? 24, wow.
Okay, so mula po sa hanay ng mga kabataan at ng pinakamalaking alyansa ng child rights advocates dito sa Pilipinas, isang malugod at makabatang pagbati po ngayong umaga. Happy National Children's Month! Napakahalaga at napapanahon ng ating usapin ngayon as we are confronting the deliberate targeting of our youth by the tobacco industry. Over the years, tobacco control efforts in the Philippines have led to significant progress. Ayon nga po sa Global Youth Tobacco Survey, bumaba na po ang porsyento ng mga naninigarilyo sa mga kabataang edad 13 to 15 from 16% in 2015 to 12.5% in 2019. This is a step forward. However, one child smoking is still one too many. At ngayon po, kinakaharap na po natin ang panibagong banta, ang lumalalang paggamit ng vape o electronic cigarettes ng mga kabataan. In 2015, 11.7% of Filipino children ang sumubok pa lang na mag-vape. And since then, the number has grown alarmingly, with 1 in 7 Filipino children now vaping. Ang trend na ito ay makikita sa maraming bansa gaya na lamang ng United States of America, kung saan ang mga kabataan ay nagiging dual users pa nga ng parehong conventional cigarettes at e-cigarettes. So bakit po ba ito nangyayari? The answer lies in the aggressive marketing strategies of the tobacco industry, which targets us, children and youth, to become potential and replacement smokers. Mula po sa mga samot-saring advertisements, napakaraming flavors, at pagbebenta ng mga produktong ito online, the industry has shown that profit matters more to them than our well-being. Dagdag pa po rito, yung mga non-smokers, including children, continue to be exposed to second-hand smoke in their homes and public places. This is dangerous, as it threatens the health of an entire generation. Kaya naman po, kami sa Child Rights Network are calling on our government to act decisively. Hinihikayat po namin ang Kongreso na amyendahan na ang RA 11900 or vape law to return the regulatory authority over these harmful products to the Food